Okay po. Ayan, magandang gabi sa ating lahat at pag-uusapan natin ang Book of Leviticus. Book of Leviticus. So, ang Book of Leviticus, ito po ay naisulat, syempre, sa Time Past program. Kaya nakafocus ang Book of Leviticus doon sa ritual. Ayan, sa ritual ng mga Israelites nung habang nandoon sila sa wilderness. Ayan, bakit kailangan nating aralin? Yes, aaralin natin para mayroon tayong kaalaman kung ano ang nangyayari noon during that time. Paano ang Panginoon nakipag-deal or paano siya nakipag-usap sa mga tao noon under the time past. Ayan. So, ano ba ang Leviticus? Leviticus is the third book of the Bible and it flows directly out of the events in the previous book of Exodus. Israel has been freed from slavery in Egypt. Napag-aralan po natin nung pinag-usapan natin ang book of Exodus. And they gathered at the foot of Mount Sinai to enter into a covenant relationship with God. Kaya dito po sa Book of Leviticus ay mayroon po tayong mga matutunan po. Lalong-lalo na sa bayang Israel kung papaano sila nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. However, as soon as they agreed to the relationship, they rebelled and violated the foundational terms of the covenant. Ano pong ginawa ng mga Israelites? Meron na silang agreement. Ang nangyari po, hindi nila kaya yung covenant ng Panginoon. Sila po ay nagrebelde para masira yung covenant. Ang ginagawa ng mga Israelites ay binayolate nila yung agreement, ang purpose para masira yung covenant nila o yung agreement ng Panginoon sa bayang Israel. God had wanted His glorious presence to dwell in the midst of Israel within the tabernacle, but their sin damaged the relationship so that even Moses, Israel's representative, was unable to enter the tent. Ang tindi po. Itong mga Israelites, mayroon nang agreement, hindi nila sinunod yung agreement, sa agreement na yon, nais ng Panginoon na mag-dwell sa kanilang kalagitnaan at manirahan doon sa tabernacle, pero hindi po sinunod ng mga Israelites yung agreement na ito. At kung pag-uusapan natin yung author ng Book of Leviticus ay halos pinaniniwalaan traditionally na si Moses. At yung date of writing between 1440 and 1400 BC. So ano ang purpose ng writing na ito? Because the Israelites had been held captive in Egypt for 400 years. So the concept of God had been distorted by the polytheistic pagan Egyptians. Ayan po, ilang years na captive ang Israel sa Egypt, 400 years. Ayan. So within that period of time, ang mga Israelites ay na-contaminate na po ang kanilang kaisipan at yung kanilang paniniwala sa Panginoon ay unti-unting napalitan, na impluwensyahan doon sa pagan god. Ang Egyptian kasi marami po silang god. Kaya tinatawag silang polytheism. Ayan. So the purpose of Leviticus is to provide instruction. Yes,
to provide instruction and laws to guide a sinful yet redeemed people in their relationship with the Holy God. Kaya ang Leviticus, ito ay naisulat, dito po natin matutunan, malalaman ano ang mga instruction ng ating Panginoon para sa bayang Israel. So, nandun po sa Leviticus. And there's an emphasis in Leviticus on the need for personal holiness in response to a holy God. Sin must be atoned for through the offering of proper sacrifices according to Leviticus chapters 8 to 10. Doon po natin mababasa pag ang Israel ay mayroon pong nagawang kamalian or kasalanan sa ating Panginoon, mayroon pong offering na dapat nilang gagawin or ni-required according to Leviticus chapters 8 to 10. Other topics covered in the book are diets, clean and unclean foods. Mababasa din po natin sa book of Leviticus. So, pinag-uusapan kung ano yung mga clean food at saka unclean food. And then, isa pa na pinag-uusapan sa Leviticus, the childbirth and diseases which are carefully regulated in chapters 11 to chapter 15. So, yan po ang mga issue sa chapter na ito regarding po sa food. Okay? Regarding po sa food at doon sa childbirth. Pagdating naman sa chapter 16, describes the Day of Atonement. Alam po natin yung Day of Atonement, ito po ay ginagawa once a year, kaya yung word na atonement, at one moment. At one moment, atonement. Once a year lang po ito ginagawa. Mayroong 2 kambing na inaalay once a year. Yung isang kambing ay kakatayin at yung blood ibubuhos doon sa mercy seat. At yung isa namang kambing ay pakawalan. Yun yung tinatawag na scapegoat. So ipatong ang kamay ng high priest at representing the whole congregation of Israel. And then, yung kasalanan ng Israel, ng congregation, ng bayang Israel ay mapupunta, maipapasa doon sa kambing at pakawalan doon sa wilderness hanggang mamatay. At yung isa naman, yung blood. Kakatayin yung isang kambing, yung blood naman ay ibubuhos doon sa mercy seat as a covering. Ayan po. Yan yung tinatawag na atonement. Ito'y ginagawa, ulitin ko, once a year. The annual sacrifice is made for the cumulative sin of the people, referring to the Israelites. Furthermore, the people of God are to be circumspect in their personal, moral, social living in contrast to the then current practices of the heathen round about them in chapters 17 to 22. Kaya kung babasahin yung chapter na yon, ayan po ang issue na matatagpuan nyo po doon regarding personal, moral, and social living. Ayan. Ano naman ang mga key verses sa Book of Leviticus? Chapter 1, verse 4. He is to lay his hand on the head of the burnt offering, and it will be accepted on his behalf to make atonement for him. Leviticus 17:11, for
the life of a creature is in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourselves. On the altar, it is the blood that makes atonement for one's life. Leviticus 17:11. Another key verses, Leviticus 19:18. Do not seek revenge or bear a grudge against one of your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. And then in chapters 1 to 7, kung balikan lang po natin, chapters 1 to 7, the outline that offerings required of both the laity and the priesthood. Ito po yung sa chapters 1 to 7. Kung isa-summarize natin, itong chapters 1 to 7 ay patungkol po doon sa mga offering na required of both the laity and the priesthood. Pagdating naman sa chapters 8 to 10 ay nag-describe sa consecration of Aaron and his sons to the priesthood. So mayroon po silang standard, mayroon pong mga requirements bilang priest. Kaya dito po mababasa nyo sa Leviticus chapter 8 hanggang 10, the consecration of Aaron and his sons to the priesthood. Ano ba yung consecration? Ang consecration ay to set apart. To set apart or anointed. So, to set apart or ginagamit yung anointed or sanctified. So, the word consecration or to set apart, chapters 8 to 10, ay patungkol naman ito sa kay Aaron at sa yung kanyang anak and his sons to the priesthood. Yan, mababasa niyo po sa chapters 8 to 10. Pagdating sa chapters 11 to 16 are the prescriptions for various types of uncleanness. Doon na natin malalaman yung mga regarding sa mga unclean food, unclean animals. Doon sa chapters 11 to 16. So the final chapters are God's guidelines to His people for practical holiness. Sino po ang kanyang bayan? Sino po ang kanyang bayan? Ang bayang Israel. Mayroong guidelines ang Panginoon para sa bayang Israel. So various feasts were instituted in the people's worship of Jehovah God, convent and practice according to God's laws. Sino po ang ni-required? Ang bayang Israel. Sino ang nag-institute? Siyempre ang Panginoon, na kung saan nakipagtipan sa bayang Israel na mayroon po silang dapat gagawin in respond doon sa ating Panginoon. So blessings or curses would accompany either the keeping or neglect of God's commandments. Napansin niyo po, may blessing and cursing, depende kung ang bayang Israel ay mananatili sila, mayroong blessing. Papaano kung in-neglect nila, mayroon pong cursing, mayroong curse. So mayroong command ang Panginoon na ito po ay dapat sundin ng bayang Israel in chapter 26. Vows to the Lord are covered in chapter 27. So meron silang talagang yung kasunduan. Meron silang kasunduan. Meron silang agreement na dapat nilang gampanan bilang
karelasyon nila ang Panginoon. The primary theme of Leviticus is holiness. Tandaan po natin, ang pinaka tema ng Book of Leviticus ay holiness. Kaya pala, laging pinag-uusapan doon yung kanilang pamumuhay. Kaya regarding sa food, na-mention doon na may mga food na ni-required ng ating Panginoon na hindi nila pwedeng kainin kasi nga ang pinoportray dito po sa Book of Leviticus ay holiness. God's demand for holiness in His people is based on His own holy nature. Yun po ang basis. Kaya ang Panginoon nag-demand ng holiness sa kanyang bayang Israel, dahil one of the nature of our God ay holy. A corresponding theme is that of atonement. Holiness must be maintained before God. Ang tindi po, kaya ng Israel na ma-maintain ang kabanalan sa harapan ng Panginoon, and holiness can only be attained through proper atonement. Mayroon pong requirements na dapat gagawin ng Israel. Ang holiness ay ma-attain lang ng mga Israelites through a proper atonement. Kung titignan natin yung shadow dito po sa ginagawa ng mga Israelites doon sa Leviticus, yung pag-aalay nila ng mga sacrifices, much of the ritualistic practices of worship picture in many ways the person and work of our Savior, the Lord Jesus Christ. So, yung kanilang ginagawa, yung offering, yung ritual, ginagawa nila sa Old Testament or during the time of Moses, ito ay nagpicture sa ginawa ng ating Panginoon. Dito sa Hebrews 10 tells us that the Mosaic Law is only a shadow of the good things that are coming, by which is meant that the daily sacrifices offered by the priests for the sin of the people were a representation of the ultimate sacrifice. Walang iba kundi si Jesus Christ. So yung mga ginagawa noon ng mga Israelites ay nagpicture po sa persona ng ating Panginoon, whose sacrifice would be once for all time for those who would believe in Him. Kung noon ginagawa nila once a year, yung ginawa ng Panginoon ay minsanan lang, hindi na gagawin ng Israel yearly. Bakit po? Ginawa na ng Panginoon once for all time. Hindi na yearly. Hindi na nila gagawin. Hindi na sila gumagawa ng mga sacrifices or mga offerings, dahil ginawa na ng Panginoon once for all time. So nung namatay ang ating Panginoon as sacrifice, ang bayang Israel hindi na nila gagawin yearly, dahil nga tinapos na ng Panginoon. Once for all time. Pero kailangang paniwalaan siya ng mga Israelites. Dapat paniniwalaan siya, kasi pag hindi ito paniniwalaan ng mga Israelita, ay tuloy-tuloy pa rin nilang i-perform, gagawin pa rin nila ang atonement, ang mga animal sacrifices
yung mga daily sacrifices, pero kung paniniwalaan nila yung ginawa ni Kristo, ay i-stop na po nila yung practice na yon. Dahil nga ito ay once for all time sacrifice. Hindi po yearly. So the holiness imparted temporarily by the law would one day be replaced by the absolute attainment of holiness when Christians exchange their sin for the righteousness of Christ. So dito po ay mayroong tinatawag na contrast. Okay, mayroong contrast. Doon sa Old Testament, alam po natin yung na-mention, ito po ay temporary. Okay, temporary lang po na imparted yung holiness. Temporary lang po. Kaya kailangan nilang gagawin once a year. Yearly po nilang ginagawa. Mayroon silang kapatawaran once a year. So may expiration. So gagawin ulit nila yearly. Pero nung ginawa ng ating Panginoon, ay ulitin ko po, hindi na. At yung righteousness na imputed, dito naman tayo sa time na dinescribe ni Apostle Paul, ang righteousness imputed unto us ay sa pamamagitan ni Kristo kung ang isang tao ay maniniwala sa panahon natin ngayon. Then, sa second coming ng ating Panginoon, kung i-establish niya ang New Testament or New Covenant sa kanyang pagbabalik, ay ganun din po, ay maranasan din po ng mga Israelites ang righteousness and holiness that time. So, ibig sabihin, yung ginawa ng ating Panginoon ay may dalawang application. May dalawang application doon sa ginawa ni Kristo sa under grace and then under the millennial kingdom. Under ages to come, sa millennial kingdom. So mayroong dalawa po na application doon sa work ng ating Panginoon. Dahil nga ang New Testament, ito ay may kinalaman sa blood of Jesus Christ. Ayon sa Hebrews chapter 9, 15 to 19. So kung titignan natin yung practical application dito, God takes His holiness very seriously, and so should we. The trend in the postmodern church is to create God in our own image, giving Him the attributes we would like Him to have instead of the ones His word describes. Ito according to naman sa mga postmodern church. Tandaan po natin, ang under the dispensation of the grace of God, we are declared holy. We are declared holy, complete in Christ. Kailan po nangyayari nung tayo'y naniwala sa kaniyang ginawa sa cross, His finished work? Pero sa mga Israelites ay maranasan po nila na sila ay considered na holy, righteous, sanctified under the millennium. Okay, during the time of millennial reign of the Lord Jesus Christ, dahil ang mga instruction ng ating Panginoon ay kanyang ilalagay na lang sa puso't isipan ng mga Israelites. Pero under our dispensation, we are declared
holy, righteous, justified in the sight of God. Sa pamagitan ng paniniwala natin sa ginawa ng ating Panginoon sa cross. At yun nga ang mensahe natin, yun nga ang message sa panahon natin ngayon, ang preaching of the cross, the message of the cross. God's utter holiness, His transcendent splendor, and His unapproachable light. Dito sa 1 Timothy chapter 6:16 ay isang description, lugar ng Panginoon na hindi kayang lapitan ng kahit sino man. Chapter 6, 1 Timothy, verse 16. Who only hath immortality, dwelling in the light, which no man can approach, and to whom no man hath seen, nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. Saang lugar ito na hindi malalapitan ng tao? Na-describe naman ito sa Ephesians chapter 4. Ito po'y na-describe na lugar far above all heavens. Dito po sa Ephesians chapter 4, verse 9 to 10, now that He ascended, what is it, but that He also descended first into the lower parts of the earth. He that descended is that same also that ascended up far above all heavens, that He might fill all things. So, yung na-describe sa 1 Timothy chapter 6:16 na isang lugar unapproachable, like no man can approach. So, na-describe sa Ephesians 4, isang lugar far above all heavens, that no one can approach. So our foreign concepts to many Christians, we are called to walk in the light and to put away the darkness in our lives so that we may be pleasing in His sight. A holy God cannot tolerate blatant and ashamed sin in His people, and His holiness requires Him to punish it. Kaya mapansin natin sa Leviticus during the time of Moses under the Time Pass program, ang Panginoon nagdemand ng holiness. Pero hindi kinaya ng bayang Israel, ay dapat silang parusahan. Mayroon pong punishment. Ang Panginoon nagbigay ng standard during that time para ma-maintain yung holiness, pero hindi kinaya ng tao, kaya dapat silang parusahan. We dare not be flippant in our attitudes towards sin or God's loathing of it, nor should we make light of it in any way. Praise the Lord that because of Jesus' death on our behalf, we no longer have to offer animal sacrifices. Dahil ang Panginoon po ang alay in behalf sa mga tao. Ang mga Israelites ay mag-aalay pa ba sila? Kung sila'y naniniwala sa ating Panginoon as sacrifice, substitute, hindi na po sila mag-aalay. Pero kung ang Israelites ay hindi naniniwala kay Kristo, ang tendency, gagawin po nila, tuloy-tuloy po nilang gagawin yon. So in Leviticus is all about substitution. So aside from holiness, ang Leviticus din po ay
speaks of substitution. Ano ba ang naging substitute that time? Yung mga animals. 'Di ba? Yung binasa natin kanina, parurusahan ang mga, balikan natin kasi His Holiness requires Him to punish. Dapat parusahan ang mga nagkasala, kaya ang nangyari po, hindi sila pinarusahan dahil mayroong substitute. Ano po ang naging substitute? Animals. Kaya ang dami pong mga kinakatay, pinapatay ng mga animals. Daily, weekly, monthly, yearly. So, kailangan maraming alaga. Kasi nga, pag sila'y nagkasala or may violation, it requires punishment. Dapat. Pero, mayroong substitute. Ang substitute nga, ang dapat papatayin, pahirapan, or susunugin, yung animals. Yung mga animals. Kaya may mga offerings, burnt offerings, animal sacrifices, ang dami po. Yan po ay substitute doon sa ginagawa ng tao na dapat ang tao ang parusahan dahil siyang nagkasala, meron pong substitute. At yan nga po yung mga animals. So the death of the animals was a substitute penalty for those who have sinned. Ang tanong, sa panahon natin nga, palagay natin, kailangan nating mag-alaga ng maraming hayop. Dahil pag nagkasala, para hindi parusahan, magkatay lang, papatay lang ng animals bilang substitute. So, ibig sabihin, sa panahon noon, ang dami nilang alaga ng mga animals purposely for substitute doon sa penalty. So the death of the animals was a substitute penalty for those who have sinned. So in the same way, but infinitely better, the sacrifice of Jesus on the cross was the substitute for our sins. Kaya ang ating Panginoon, siya din ang naging substitute. Nung siya'y namatay, siya din ay naging substitute. Dapat bang parusahan ang mga nagkasala? Yes. Si Kristo may kasalanan ba? Wala. Bakit siya namatay? Dahil siya'y naging substitute. Ang kasalanan natin imputed unto Him. So siya ngayon ay naging makasalanan at tayo ay naging righteous. Kung babasahin natin ulit ang 2 Corinthians 5:21. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God. So our sins imputed unto Him, the Lord Jesus Christ, and His righteousness imputed unto us. So sino ngayon ang parurusahan ng ang Panginoon? Sino ngayon ang parurusahan? Siyempre, kung sino ang nagkasala. So, ang kasalanan natin ay inako ng Panginoon bilang substitute. So, ang kasalanan natin nandoon sa Kanya, kaya siya po ang namatay. At ang righteousness ng Panginoon ay napunta sa atin. Napunta doon sa ating account. Okay? God's righteousness imputed into our account. Kumbaga, yung katwiran ng Panginoon ay nasa atin. Parurusahan pa ba tayo dahil na tayo'y ginawang righteous? Hindi. So, ang naparusahan
ang Panginoon dahil siya yung substitute. Kung balikan natin sa Old Testament, ang mga Israel nagkasala, yes. Dapat ba silang parusahan? Dapat lang. Pero bakit hindi sila naparusahan? Dahil mayroon pong substitute. So yung substitute, yun ang pinatay. At yun nga po yung animals. Now, we can stand before a God of utter holiness without fear because He sees in us the righteousness of Christ. Ang nakita na ng Panginoon sa atin, sa account natin, yung righteousness na ng Panginoong Hesus. Kaya nga, God declares us righteous. Diniklara ng Panginoon na ang tao ay righteous kung siya'y maniniwala sa finished work ng ating Panginoon. Doon lang po siya idideklarang righteous kung siya'y naniniwala sa gospel of grace, sa gospel of the cross, the finished work of Christ. Ano ba ang resulta kung ang tao ay maniniwala doon sa ginawa ni Kristo sa cross? Ang resulta po, siya ay gagawing righteous ng ating Panginoon. Isa pang resulta, i-justified siya or mapawalang sala. Justified. Next, reconciled. Isa pa, silyuhan at tatawaging katawan ni Kristo. Kaya dito po, ang tinitignan na ng Panginoon ay ang righteousness ng Panginoong Hesus na nasa atin, napunta sa ating account. Kaya, ang namatay ay ang Panginoong Hesus. Bakit siya namatay? Ang kasalanan natin, yun ang napunta sa kanyang account. Our sin imputed unto Him. Kung titignan naman natin ang overview dito po sa Leviticus, a holy God and a rebellious people. Sino po yung rebellious people na na-mention? Ang bayang Israel. The book of Leviticus opens by immediately reminding us of this problem. The Lord called to Moses from the tent. Leviticus chapter 1, verse 1. Leviticus chapter 1, verse 1, And the Lord called unto Moses, and spake unto him out of the tabernacle of the congregation, saying. So the Lord called to Moses from the tent or from tabernacle. Moses, in inability to enter the tent, is an image of the relational rift between God and Israel. Between God and Israel. So kaya mayroon po yung tabernacle, doon po magkakaroon ng dialogue between God and Israel. How can God's people who have proven selfish and rebellious be reconciled to the holy God? That's what the book of Leviticus is all about. How God graciously provides a way for sinful, corrupt people to live in His holy presence. Kaya yun ang yun yung deal ng yun yung issue sa book of Leviticus, kung papaano ma-maintain yung holiness, papaano
ang rebellious Israel ma-reconcile doon sa Holy God? Paano sila ma-reconcile na ang bayang Israel ay na-describe as corrupt? Ayan po, kaya sa Book of Leviticus, para ma-maintain yung holiness, kailangang mayroon pong substitute. Para ma-maintain yung holiness, dapat may substitute. At napakatindi, napakahirap kung may mga gustong sundin ang Old Testament, yung may mga magplano na gustong sundin ang Old Testament, dapat sundin na lang nila lahat. Yung mga animal sacrifices, dapat mag-perform din sila ng mga sacrifices. Kung ano ang mga iniutos ng Panginoon that time, dapat gagawin din sana. Pero bakit pinipili lang ng karamihan ang dapat nilang sundin? Under the law of Moses, hindi po pwedeng mamili ka doon. Dapat lahat. Kasi kung pipiliin mo lang, ang tao na yon ay under curse. Anong sinasabi sa Galatians chapter 3? Dapat sundin lahat. Basahin lang natin Galatians chapter 3. Verse 10. For as many as are of the works of the law are under the curse. Ulitin ko. For as many as are of the works of the law are under the curse. Bakit kaya? For it is written, curse is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Ibig sabihin, kung may mga nagnanais na sundin ang kautusan, dapat lahat na. Dahil kung hindi susundin lahat, anong sinasabi ng verse? Siya po ay under curse. Okay? Siya po ay under curse, kaya dapat niyang sundin. Lahat ng sinasabi ng kautusan ay dapat sundin. Kaya ba ng tao, kaya ba natin gawin ang mga inuutos ng ating Panginoon para ma-maintain ang holiness under the Old Testament? Hindi po. Hindi po kaya. Ang Israel, hindi nila kinaya. Ang requirements para sa kanila, hindi nila kaya. Tayo pa kaya na hindi inutusan ng Panginoon? Tayo pa kaya ay hindi inutusan ng Panginoon at gagawin natin ang requirements? Mayroong sinasabi sa Romans chapter number 3, dito po sa verse 19, now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Verse 20, therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified. May na-justified ba sa kautusan ni Moses? Wala. Verse 20, ulitin ko, therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be
justified in His sight. For by the law is the knowledge of sin. Ang bayang Israel ay hindi po nila kinaya yung requirements. Hindi kinaya yung requirements. Kaya ang Book of Leviticus ay ang pinaka-focus ay holiness para sa bayang Israel. And then, substitution para ma-maintain yung holiness. At ano yung substitute? Animals. Okay? So, yun po ang substitute. That time. Kaya nga pinag-usapan natin, may mga nagsasabi na sinusunod nila ang kautusan. Ang tanong, sila ba'y inutusan na sundin yun? Lalong-lalo na mga hintel na nagsasalita na sinunod niya ang kautusan. O wag po tayong magpa-deceive sa ganong klaseng arguments. Siguro sa mga hindi nag-aaral ng Bible, pwedeng ma-deceive. Pero ikaw, na nag-aaral, hindi agad-agad ma-deceive sa sinasabing nasunod niya ang kautusan. Meron pong 613 na kautusan na ibinigay ng Panginoon kay Moses para sa bayang Israel at ito'y dapat nilang sundin. Ang bayang Israel, sila'y na-describe as sinful and corrupt people. At ni-required sa kanila ang holiness. At hindi kinaya ng mga Israelites ang requirements. Kaya dahilan sila'y nag-violate. Now, let's pause for a moment to explore this core idea that God is holy. Because it's foundational for understanding this biblical understanding this biblical book. So the word means simply to be set apart. So kung pag-usapan natin ang holy, okay, yung holy, ito po ay set apart or to be set apart, unique. And in the Bible, God is set apart from all things because of His unique role as creator and the author of life itself. So yung word na, ulitin ko po, yung word na set apart, ito din ay na-define as unwanted, na minsan ay na-misuse dahil ang unwanted lang, Musling naririnig natin yung mga pastor na malakas ang boses, yung mga nagpaiyak, nagpatumba, sila daw ay unwanted. Ang salitang unwanted or set apart, parehas lang po yan, holy. Sa panahon natin ngayon, under the dispensation of the grace of God, we are already sanctified, set apart. Hindi lang yung preacher na nagpatumba, nagpaiyak, kung ano yung mga description, malakas ang boses, sumigaw, unwanted na. Mali na definition yon. Hindi yun ang definition ng unwanted. Unwanting. Mayroon pang mga nagsasabing double unwanting, triple unwanting, o ano pang klaseng unwanting. Anong definition na nagsasabi ayon sa mga claim ng karamihan? Set apart, consecrated,
Yan po ang ibig sabihin. So, sa madaling salita, ang mga Israelites ay nais ng Panginoon na sila ay ma-set apart doon sa gawain. Dapat ang kanilang gagawin ay more on sa Panginoon. Kaya nga set apart sila sa mga bagay dito sa mundo. Kaya nga ang bayang Israel ay tinawag silang Kingdom of Priests, Holy Nation, Peculiar People, dahil nga sa description na meron sila holy, consecrated, set apart. Ganun po. So in the Bible, God is set apart from all things because of His unique role as Creator and the author of life itself. God is holy. And when He shows up in person, the space around Him also becomes holy and set apart because of its permeated with God's life, power, and purity. If Israel wants to live in God's holy presence, ano ang ini-expect natin? Kung ang Israel ay nasa presensya ng ating Panginoon, since na ang Panginoon ay holy, dapat lang ang Israel ay holy. Kaya, God nagdemand siya na ang Israel ay maging banal. Kaya nga ibinigay ang kautusan para ma-maintain yung ni-required ng ating Panginoon. Dahil siya ay banal. They also need to become holy by dealing with their sin. That's what the book of Leviticus is all about. So i-focus din po yung kung papaano nakipag-deal ang Panginoon sa kasalanan ng bayang Israel. Kaya doon natin makikita ang daming mga sacrifices, animal sacrifices, ano yung mga qualification, ano yung mga requirements, nandoon po sa Book of Leviticus. Kaya kung ang tao ay gusto niyang mag-desire na maging banal, na mayroon silang gagawin, basahin ang Book of Leviticus. Kung gusto niya na magiging consecrated, kung gusto niyang magiging banal sa harapan ng Panginoon, na mayroon siyang ginawa, mayroon siyang ma-contribute na gawain, Book of Leviticus ang i-required natin kung gusto ng tao. Nandun po. Susundin niya lahat yung mga ni-required ng Panginoon. Mayroong daily sacrifices, mayroong weekly sacrifices, monthly and yearly. O, gagawin niya yon para ma-maintain niya ang holiness ng Panginoon. Kaso lang, ang dapat mag-perform ay ang priest. O, hindi naman po basta-basta na ang taong makasalanan siyang mag-perform. Dapat ang mag-perform ay yung priest. At saan dapat i-perform yon? O, doon sa Book of Leviticus ay doon sa tabernacle. Sa Leviticus, kaya mayroong ang tabernacle ay nahati sa dalawa. Mayroong holy place and then holy of holies. Ayan, doon po sila nag-perform ang mga high priest. So, ang mga makasalanang Israel, nandoon lang po sila outside the tabernacle. And din yung high priest na sa loob, sila yung mag-perform. Oh.
Kaya, kailangan talagang maunawaan ng tao yung ginawa ni Kristo. Kasi pag maunawaan ng tao yon, maunawaan niya yung ginawa ni Kristo, bakit pa niya iisipin mag-perform pa ng kung ano-ano? Bakit pa niya iisipin yung works na ang Panginoon ginawa na niya? Kaya nga ang salvation sa panahon natin ngayon by grace, through faith in Christ finished work. Wala na pong maidagdag, wala na tayong maidagdag doon. Tapos na. Ginawa na ng Panginoon. Unlike before, ay nakabase sa performance ng tao. Performance-based acceptance. Yan po ang basihan dahil yan ay ni-required. Yan kasi ang ni-required eh. At sino ang inutusan? Ang bayang Israel nga. Bakit itong mga Gentiles ay gusto nilang tularan ang Israel? Ng Israel, hindi nga nila kayang gawin. Bakit may mga hintel na nagsabing nagawa nila? Naku po, huwag kayong maniwala dyan. Ang Israel nga na sila mismo yung recipient, sila yung direct na inutusan ng Panginoon, hindi nga nila kaya, how much more tayo na hindi kasama doon. O, kung gusto naman talaga niya, o de sabihin natin, o sige, mayroon ka bang mga maraming alaga na ialay mo daily, weekly, monthly, yearly? At mayroon bang high priest na dapat mong lapitan na siyang mag-perform? Dapat galing doon sa linya ng mga Levita. O hindi naman pwedeng basta-bastang sino lang mag-perform. Wala pong ganon. Kaya nga, ang Panginoon, ginawa niya para sa lahat. Ginawa na ng Panginoon para walang mag-isip na mag-perform pa. Ginawa na ng Panginoon. At para ang tao ay mapatawad sa kanyang kasalanan, para ang tao ay maligtas, maniwala doon sa kanyang ginawa. At kung ito'y paniniwalaan ng tao, siya po ay maging banal. Siya po ay righteous, maging righteous. Siya po ay ma-justified. Siya po ay sealed. Siya po ay reconciled. At siya po ay tatawaging kabahagi ng katawan ni Kristo. Hindi po basta-basta lang naniniwala na sa ginawa ni Kristo tapos na. Dapat po malaman natin ano yung maging resulta kung ang tao ay maniniwala doon kay Kristo. Dapat alam niya yung result. Hindi lang po hanggang doon, dapat alam natin kung anong naging resulta. Kaya nga dito sa bayang Israel, mayroong result kung ito'y kanilang gagawin. Leviticus has an amazing symmetrical literary design exploring three main ways that God enables Israel to live in His presence. The outer sections in Leviticus chapters 1 to 7 and chapters 23 to 25. Ito po yung the outer sections. Pinag-usapan na po dito yung sa tabernacle. And describes the ritual Israel is to practice in the presence of God's holiness. Ganun po ha. Mayroong instruction directly ang Panginoon sa bayang Israel. Chapter 1
to chapter 7 and chapter 23 to 25. Ito po ay nag-describe sa mga dapat gagawin ng bayang Israel para ma-attain po nila ang kabanalan, God's holiness. And then mayroon pong inner section doon sa tabernacle. Katulad ng na-mention po natin, ang tabernacle ay nahati-hati po. Mayroong inner section at mayroong outer section. At yung inner section ay mababasa natin sa Leviticus chapter 8 hanggang chapter 10. And at saka chapter 21 to chapter 22. Basahin nyo na lang po yan. Kung gusto nyo enjoyin, basahin ang Bible, basahin nyo. Kung gusto nyo malaman ang Leviticus na regarding holiness, paano maging holy, ma-maintain ang holiness ng Israel, at with the requirements, basahin nyo, may enjoy nyo ang Leviticus. Paano magiging banal, mapabanal ang bayang Israel. Basahin nyo ang Leviticus. Anong requirements? Ano ang mga substitution? So, focus, ito po sa chapter 21 to 22, focus on the role of Israel's priest as mediators between God and Israel. So, diyan po, sa inner section, ang mga high priest, sila po yung mediator between God and Israel. Sila, kaya hindi po basta-bastang lumapit sa Panginoon direct ang isang tao. Dapat munang dumaan sa priest, sa high priest. Dahil siya yung mediator, hindi mo pwedeng i-bypass ang high priest that time. Dahil siya yung mediator, so since na siya ang mediator, ngayon ang Israel lalapit sa high priest. Then at yung high priest naman, siya yung lalapit sa Panginoon. Kung ano yung mga hinanaing kailangan ng mga Israelites, sabihin niya doon sa high priest, at ang high priest naman isasabihin niya sa Panginoon. Ganon po mga kapatid. Kaya nga hindi po basta-basta na magsasabi na sinunod niya ang kautusan sa Old Testament tapos siya ang hintel. Wala pong ganon. Mali po yun na idea. Kasi ang Israel nga nahihirapan, lalapit pa sa pari, sa high priest. At yung high priest lalapit sa Panginoon, tapos may maglakas loob na nasunod niya ang kautusan. Bayang Israel, nahihirapan po sila. That time, okay? Ang high priest po ang mediator between God and Israel. Pwede bang mag-direct na lang ang Israel lumapit sa Panginoon under the Old Testament? Hindi. Dapat mo nang lumapit muna sa high priest. And then yung high priest ang magdadala sa Panginoon kung ano yung mga request nila. So inside, these are two matching sections. Ito nga po yung mayroong outer court, doon sa tabernacle yun Sa outer court naman, outer section sa Leviticus chapters 1 to 7, ang pinag-usapan doon sa the outer ng tabernacle. Then sa tabernacle naman, mayroong inner section. Then sa inner section sa inside, mayroon pang dalawa. Yan po yung na-mention natin kanina, the holy place and the holy of holies. So inside, those are two matching sections in Leviticus 11 to 15. And chapter 18 to 20, book of Leviticus. So that focus on Israel's purity.
Israel's purity. O lagi na lang Israel pinag-usapan natin dito. Siyempre, Book of Leviticus. At the center of the book, in Leviticus 16 to 17, is a key, ritual. Yung 16 to 17, nandoon po yung mga ritual, the Day of Atonement, that brings all the themes of the book together. Leviticus 16:17. Finally, the book concludes with a section in Leviticus 26 to 27, where Moses calls Israel to be faithful to the covenant. Mababasa po niyan sa Leviticus 26:27. Doon niyo po malalaman, matutunan gaano po kaganda yung itinuturo ng Panginoon para sa bayang Israel. Kaso lang, itong mga Israelites ay hindi po nila na-maintain. Kumbaga, nakadepende po sa kanilang performance. Works. Mayroong instruction, mayroong kautusan dapat nilang gagawin. Kaya ba ng tao yan? Under the dispensation of the grace of God, yun pa rin ba ang batayan? Yun pa rin ba ang patakaran? Hindi na po. After the cross, nung inirevealed ang dispensation of the grace of God, yung mga na-mention dito sa Leviticus, hindi na po yan ang gagawin under the dispensation of grace. Bakit? Ang nag-perform, ang nag-work, ang Panginoon. Kaya nga ang kaligtasan, regalo. Kaya nga ang kaligtasan under grace ay regalo. Dahil kung ikumpara natin sa Old Testament, lalong-lalo na sa Leviticus, naku po, ang tao ang mag-perform doon sa ni-required. Kakayanin kaya ng mga nagsasabing sinunod niya ang buong kautusan? Huwag tayong magpa-deceive sa mga ganong klaseng deception. Ang kawawa doon yung hindi nag-aral ng Bible, kaya nga we are inviting people to study with us para ma-educate din sila. Ano ba ang Biblia? Ano ba ang Biblia? Ano bang turo ng Biblia? Sa Old Testament, during the time of Leviticus, paano nag-work ang paano mag-perform ang bayang Israel? Paano nila sundin ang inuutos ng Panginoon sa kanila? Leviticus 1 to 7, ito po yung sacrifices and feast. So doon po ginagawa yung mga sacrifices. Ito po yung sa outer court, kumbaga outer section. So doon nila gagawin yung mga sacrifices at saka yung mga fiesta. O kung babasahin yung Leviticus 1 to 7, ito po, the first section explores the 5 types of ritual sacrifices Israel was to perform. Ano daw? Dito po sa outer section na ito, mayroon silang 5 klaseng ritual. 5 types of ritual sacrifices Israel was to perform. 5.
two of them were wise, and Israelite could thank God by offering back to God symbolic tokens of what He first gave to them. Yung dalawa doon sa 5, mayroon silang offering, okay, bilang pasasalamat or token of what He first gave them. Then yung pangatlo, yung other 3, were different ways of apologizing to God. 5 po yon na ritual na i-perform nila. Okay? Ang tindi yan. Matindi po. Yung dalawa na yon, yung offering nila sa Panginoon, pasasalamat. Yung 3 ay ways of apologizing to God. Offering pa rin. Sacrifices pa rin. So, as an Israelite offered up the lifeblood of an animal, they would acknowledge that their sin had created more evil and death in God's good word. Ganun po ang ginagawa nila. 5 sacrifices na dapat gagawin ng Israel. Ano yung sacrifice nila? Animals. Kaya ba mag-sacrifice ng mga animals under the dispensation of grace? Di ba? Yun yung dapat dapat isipin ng mga nagsasabing believers na hindi mo alam kung saang banda sa Bible sila believers. Hindi naman pwedeng i-claim nila na sila grace believers tapos nagsasabing sinusunod ang kautusan ni Moses. Hindi mo alam kung ano yung kanyang identity. Dapat po alam natin yung identity natin, ha. Dapat kaya nating tayuan kung ano yung identity natin sa Panginoon. Mahirap yung walang identity. Hindi mo alam kung anong doktrinang mayroon. Hindi mo alam kung alin sa Bible ang kanyang sinusunod na katuruan. Mayroong turo ang Panginoon para sa Israel. Mayroong turo ang Panginoon para sa body of Christ. Hindi mo maisip anong klaseng believers ito. Siya ba believers under the law of Moses or believers under grace? Mayroong mga nagsasabing under grace pero ang ginagawa under the law of Moses. Naunawaan kaya niya ang kanyang doktrina? Hindi. Kasi kung naunawaan niya, dapat alam niya kung saan siya kung anong doktrina ang kanyang tinatayuan. Kung under grace, kung siya ay under grace believers, dapat i-acknowledge niya na lahat ginawa na ng Panginoon. At dapat lang nating paniniwalaan yung work ng Panginoon sa atin. Dito, napakatindi po. Kaya nga kung bakit pinag-aralan natin ang Bible, book by book, at least papaano, mayroon tayong idea man lang, book by book. Kahit hindi natin kabisado yung buong Bible, pero at least, mayroon tayong idea, kahit man lang book by book ng pag-aaral. So, and to make it clear that God would rather forgive a person than destroy them, this animal would symbolically die in their place and atone for, or more literally cover their sin. Covering lang po. Atonement actually is a temporary covering for their sin, the sin of Israel. Kaya nga yearly nila ginagawa eh. Through these rituals, the Israelites were constantly
reminded of God's grace, but also of His justice and the seriousness of evil and its consequences. So, ibig sabihin, kaya ginagawa ng Panginoon para itong mga Israelites hindi sila maparusahan. So, ang Panginoon ang gumawa ng remedy. Ang Panginoon ang gumawa ng remedy, yun po yung animal sacrifices. Para makoveran yung kasalanan nila. The second set of rituals in Leviticus 23 to 25 lays out the 7 annual feast. Kanina 5. Ito naman 7. Sige nga. Kung kanina 5 ginagawa nila, mayroong pasasalamat at saka apologizing. So yung dalawang sacrifices ay pasasalamat sa Panginoon. Yung 3 naiwang sacrifices ay apologizing. 5 sacrifices po yon. 5 iaalay nila. At ito naman 7. The 7 annual feast of Israel. So, ibig sabihin, sa isang taon, mayroon silang 7 na piyesta. Aside from 5 offering, mayroon pang 7 piyesta once a year. Kumbaga, sa isang taon, mayroong 7 piyesta na gagawin ang Israel. Ano yung una? Passover, unleavened bread, first fruits, Pentecost, trumpets, Day of Atonement, and Tabernacles. Kaya ba? Kaya ba ng Israel? Hindi nila kinaya. Kaya ba ng mga Gentiles nagkunwaring Israel? Mas lalong hindi. Pwede bang magmalaki ang mga Hintel? Hindi. Israel nga hindi nagmamalaki, hindi nila kaya. Yung mga Hintel pang nagsasabi na sundin namin yan. Wala ngang utos, bakit niya susundin? O kung susundin niya, sige, gagawin niya yung limang offerings, 5 sacrifices, and then 7 piyesta na may mga sacrifices din. Kaya nga ang Panginoon, ginawa na ng Panginoon, malinaw, napakadali na lang, gagawin pang complicated. Tinapos na nga ng Panginoon, bakit pa ang tao, parang iniisip pang kulang yata yung ginawa ng Panginoon. Naku po, pag ganon, mahihirapan po tayo. Hindi natin alam yung ating estado. Ano ba talaga? Kasi parang iniisip na kulang yung work ni Christ. Kumpleto na po yung ginawa ni Kristo, mga kapatid. Wala pong kulang. Okay? Kumpleto na po yun. Ang kailangan lang po, paniwalaan. Mayroon ka pa bang ibang gagawin? Anong gagawin mo? Anong gagawin natin? Tapos na. Kumpleto na. Sa Israel po, ang daming gagawin. Ito nga, mayroon siyang 7 annual feast. Each of these feast told a different part of the story of how God redeemed Israel and led them through the wilderness on the way to Promised Land. By celebrating this feast, Israel would remember how they were and who God was to them. Yan po yung intention ng mga piyesta na yan. Ano pa? Leviticus 8-15. The path to purity and holiness. Ito naman ay sa chapters
8 to 10. Naku po, basahin nyo ang Book of Leviticus. Doon nyo po malalaman, matutunan yung paano maging banal ang Israel, ano yung mga requirements na dapat nilang sundin, nandoon po sa Book of Leviticus. In chapters 8 to 10, Aaron and his sons are first ordained as priests to enter God's presence on Israel's behalf, while the matching section in Leviticus 21 to 22 outlines the qualifications for being a priest. Nandoon lang din po yung qualification bilang magiging priest, high priest. Doon sa Leviticus 21:22, ang first ordained po yung anak ni Aaron. Sila po yung first ordained na magiging priest. At kailangang maabot nila ang qualification bilang high priest. Priests were called to the highest level of moral integrity and ritual holiness. Nakita niyo po ang tindi ng requirements ng pagiging high priest that time, as they represent the people before God and then represent God to the people. Yan po ang qualification. The moral integrity and ritual holiness. Bakit kaya? Kasi sila po ang magre-represent sa bayang Israel. I-represent ng mga high priest na ito ang bayang Israel sa Panginoon. As the book of Leviticus progress, we find out why the holiness of the priest matters so much. After Aaron's family is ordained in Leviticus 8 to 9, two of the sons waltz right into God's presence and flagrantly violate the rules. Naku po, pag na-violate po ang rules, mayroon pong kaparusahan. They are consumed by God's holiness on the spot. So the story is a haunting reminder of the paradox of God's holy presence. Its pure goodness can become dangerous to those who rebel and insult God's holiness. Ganun po ang nangyayari. Yung mga anak ni Aaron ay hindi sila na-qualified. This is why it's important that Israel's priests become holy, as well as all of the people of Israel. This is what the next inner section are all about. In chapters 11 to 15 are about the ritual purity required of the Israelites, while chapters 18 to 20 are about their moral purity. Here is what's underneath all this purity and impurity language. Because God is holy and set apart, the Israelites need to be in a state of holiness themselves in order to enter His presence, which was called being clean or pure. God's presence was off limits to anyone who wasn't in a holy state, which was called being unclean or impure. And Israelites could become impure in a few ways: contact with reproductive body fluids in Leviticus 12, Leviticus 15, or having a skin disease in Leviticus 13 and 14, touching mold of or fungus in Leviticus 13 and 14, or touching a dead body in Numbers 19. Tatawagin po silang impure or unclean. Kaya nga off limits, mayroong ang God's presence was off limits, ay yung qualified lang po ang pupunta doon, pero kung sila'y impure, unclean, hindi po sila pwede. For the Israelites, these were associated with mortality and the laws of life, which gets us to the core symbolic idea. Here, you become impure
when you're contaminated by touching death, which is the opposite of God's holiness, whose essence is life. Now, simply being impure was not sinful or wrong. Touching those things is a normal part of life. Impurity was a temporary state that lasted a week or two and then was over. Doon po sa bayang Israel, may tatawagin po silang impure, unclean, 2 weeks. Okay? 2 weeks. And then, babalik ulit sa dati. Yun po yung requirements doon. The last way of becoming impure was eating certain animals. Ayan po, maging impure po sila kung kumain sila sa mga pinagbabawal. And then the kosher food laws are found in the section as well in Leviticus 11. There have been many theories about why certain animals were considered impure and off limits, like to promote hygiene. No bats or slugs, ito po yung mga pinagbabawal, or to avoid cultural taboos, or pigs or octopus. But the text isn't explicit about any of these reasons. The only thing that's clear is the basic point. These animals were a set of cultural symbols to remind them that God's holiness was to affect all areas of their life under that program. In Leviticus 16:27, called to live differently, the corresponding section is about Israel's moral purity in Leviticus 18-20. They were called to live differently than the Canaanites. They were to care for the poor instead of overlooking them. So ang dami po na mga pinagbabawal, ang dami po na dapat nilang i-observe during that time. At the center of the book in Leviticus 16-17, we find a long description of one of Israel's annual feasts, the Day of Atonement. Not every Israelite's sin and rebellion would be accounted for through individual sacrifices. So once a year, the high priest would use 2 goats. Ito po yung na-mention natin. 2 goats to represent all the unacknowledged sins of the entire nation. 1 goat would be sacrificed as a purification offering to atone for the sins of Israel. So the other animal was called the scapegoat. The priest would confess the sins of Israel and symbolically place them on this goat and cast it out into the wilderness. So ganun po, kaya tinatawag scapegoat. Sipatong yung kamay ng high priest, dalan kasalanan ng Israel, at pakawalan niya yung kambing hanggang mamatay sa wilderness. Again, it's a powerful symbol that illustrates God's desire to remove sin and its consequence from Israel so that they can live together in peace. The book concludes, Leviticus 26:27, with Moses calling on Israel to be faithful to all the terms of the covenant. He describes all the blessings of peace and abundance that will result if Israel obeys the laws. He also warns them that if they are unfaithful and dishonor God's holiness, it will result in what? Disaster and ultimately exile from the promised land. To see how Leviticus fits into the story of the Torah, it's helpful to look at the first sentence of the next biblical book, Numbers. The Lord spoke to Moses in the tent in Numbers 1:1. He made it inside. In other words, now that the symbolic rituals of Leviticus are being practiced, Moses can enter God's presence on behalf of Israel. Despite their failures, God has provided a way for their sin to be covered. So ang Panginoon pa rin ang gumawa ng remedy, kapamaraanan. And they can now live with God in peace. From this perspective, the book of Leviticus is a powerful expression of God's holy and gracious mercy.
Yan po ang Book of Leviticus. Kailangang maging malinaw po sa atin na magkaroon tayo ng idea, kaalaman, ano ba ang ginagawa ng mga Israelites that time. Paano ba ang Israel magiging holy? Paano ba mapatawad ang kasalanan ng mga Israelites? Basahin mo ang buong Book of Leviticus. Okay po? So hanggang dito na lang ang ating presentation.